is goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back. Sa mga pumili na Lagos card, ito niya reading. Tingnan natin kung anong karma ng inyong tao sa pagsisinungaling. I feel like money matters to this person. At saka, na-feel ko rin na may pagka-arrogante sila. Siguro this is somebody na because they have something, kaya, ang pride nila. At I feel na whomever this is, guys, hindi pa sila nagbabagong buhay. They're still the same. I feel itong tao na to may pagkaswerte with regards sa love situation. Okay? Pero, tinan na rin natin. But I feel na may ahas sa paligid nila. And I don't feel na aware sila about it. Okay? Ngayon, i-clarify natin yung cards. I feel na kung sino man to, guys, pinatrabaho ka niya at nagsisinungaling siya sa kapwa niya at naiiyak ka dahil sa ginawa niya sa'yo. I'm not sure if you're aware na pinakulam ka niya, guys. Pero I really feel na ginawa niya to behind the scenes. I feel like you can never trust this person. I feel as well na dahil sa pag-arrogante niya kaya, may nagagawa siyang di maganda. And I feel like those spells that they put on to you, it will backfire on them. Sooner or later, they mentioned to me. If ever it affect you guys, it's not 100% na naging effective. Okay, I feel like it will soon fade. Or you will figure things out, kaya gagawa kayo ng paraan para malayo sa ganitong sitwasyon. So anyway, this is the cards that you have. So yung kanyang karma, mananatili kang chosen or talagang itatrust ka ng mga tao. At may inis sila kasi I feel like this is somebody na kailangan nila talaga maghikayat ng mga tao to be against you or to be away from you. I feel this is somebody na talaga nag-e-effort, to the point na kailangan nila mabigay, to the point na kailangan nila mag-people please, just to be believed in, and so on. I feel like ikaw hindi ka nag-e-effort kasi kusa ka talaga na pinipili ng tao na pagkatiwalaan compared to them. Or kusang lapitin ka ng mga tao, okay? So, anyway, ito yung tao na gumagamit ng black magic or pwede rin ng pera, power to control or manipulate others. I feel like yung karma nila, sila din ay nasa kawalan. I feel na naiiyak sila because they kinda like aware na nasa maling landas sila. Isa sa kanilang karma dahil nga masama sila, lapitin sila ng evil entities and that is their guide. Actually, when I hold this card, naramdaman ko talaga yung blockage sa throat. Isa sa kanilang karma definitely is kinda like God is blocking them to communicate at saka pinipilit sila talaga na magsabi ng katotohanan kasi first of all, they are brainwashing others or they could be using their voice in not a good way. They could be a bad influence to others as well. Kaya pinipigilan sila ng Panginoon. And they're actually being pushed to speak the truth para madulas sila at para malayo yung mga tao sa kanilang buhay. At saka yung guides nila ay evil entities, okay? I feel here, wow, this is nice. I feel na naiyak ka kasi masama yung ginagawa nila. So far naman, guys, okay, dati ang panahon na magkakaroon ka talaga ng mga tao who will definitely see you for who you are as a person, see your true colors, and because of it, they really trust in you. At ito yung may connection dito sa cards na to, that you are chosen by people to believe in. Because I feel like you're not really a liar. You could be a truth speaker as well. And you're somebody that people trust.
At saka hindi lang yun magkakaroon din kayo ng lovers. Okay, kung yan ang hanap nyo guys, okay? Oh, this is nice. Sa pinagkatiwalaan ka ng mga tao, you know? Dati din ang panahon na magkakaroon ka ng inheritance din. I feel na maiyak ka dahil, you know, overflowing ang blessings sa'yo. At hindi lang yung mararamdaman mo na mahal ka ng tao, mahal ka ng Diyos, okay, dahil sa nakamtan mo na blessings. At saka, yeah, you will have loyal people around because of the reason na ikaw ay mapagkakatiwalaan. Okay, at saka I feel na naiingit siya at nagagalit kasi I feel this is somebody definitely that has a snake vibe, and I feel na, you know, they should be realizing na yung mga tao kasi, yun ang mahalaga yung truthful ka or authentic ka. Kasi kung di ka authentic ng tao, then why in the first place they will entrust you things? Because I feel here na ikaw yung pinagkatiwalaan at hindi sila. Lalo-lalo na with regards sa inheritance. Ngayon, ito nga nabanggit ko noong umpisa pa lang that they have to put an effort or to push people to actually, what we call this, to hate you. Okay, I really sense na kahit na anong beses, ilang beses nila itong gawin, naihikayat nila yung mga tao na lumayo sa'yo, mag-lie sila, mag-spread ng lies and rumors. Patuloy ka makatanggap ng biyaya, patuloy yung mga tao na lalapit sa'yo. Okay, I feel na mayak sila dahil dito. So, maybe you're somebody that's really destined to do something out there. Kaya kayo influencer, okay? Yun kasi yung calling mo, kaya ka rin lapitin ng mga tao, as you can see here, and you will continuously receive blessings from heaven, because definitely it's fated for you, or kung ano man ang trabaho mo, yeah, it's really fated, kaya hindi ka rin nila maaalis sa inyong posisyon. So, yung kanyang karma rin, guys, okay? Mananakawan siya, at saka, iba naman sa kanila, kundi yan yung case situation. Kung materialistic sila, yan mismo yung sisira sa kanilang career, or pwede rin sa kanilang money or blessings. Ngayon, I feel na sila din ay vain, at yung iba siguro sa kanila, you know, na-scam, na mga tao na mapagpanggap, mga tao na, let's say, dahil sa materialistic sila, baka nabentahan sila ng sasakyan, yung pala sirain, pwede rin mga alahas, yung pala ay peke. So, naiiyak sila, kasi yung mga tao na na-attract nila, ay kagaya din nila na deceitful. Okay? And anyway, you will do have peace in your life, and you will do have people that definitely loves you. At dahil dito ay may inis sila, as you can see here, because of the reason na may kita ka na, you know, you are being supported by others with regards to your career. At dahil doon magtatagumpay ka, guys. At saka, as I told you, ikaw yung tao na hindi magpuput ng effort much. Okay, to be trusted because you yourself is authentic. At saka dahil doon ay maiiyak siya kasi, you know, yung mga tao, mangyari sa kanila ay iiwasan nila tong tao na to kasi they will feel tired about these people, you know, blaming you, brainwashing others, and so on. Kasi, maobserbahan niyo ng mga tao na wala silang ginawa kundi manira ng tao. At yung sinisiraan nila, you know, they are just busy doing their job, okay? At saka, I feel na wala kang sinisirang tao. At saka, ikaw yung talaga yung tao na talagang you're doing your calling here on earth, okay? So, we have this card, Lagus. So, I feel here, nairaso naman ng mga tao, kaya they trust you because they feel comfortable with you. They feel safe with you. Kaya remember, ikaw yung pinagkatiwalaan, let's say sa inheritance, let's say sa business, okay? Ikaw yung pinipili na partner ng mga tao for business, at saka magkakaroon ka rin ng lover if ever you're single as of this time, okay? Anyway, I feel like you will do have loyal subscribers or pwede rin kung negosyo man yan, loyal na tao na tatangkilik ng yung mga produkto. So anyway, let's see what else because I feel like you're really somebody that people trust. So we have this one in either way.
I feel like most of you are called by heaven to do something on earth, okay? At saka mayak sila. Maybe this is somebody na pinipilit talaga nila na mawala ka sa spotlight. But yet they cannot remove you from this. Especially your job on earth. So anyway, yung karma nila, mawawalan talaga, I feel mawawalan ng trabaho or mawawalan sila ng influence sa mga tao kasi people will soon realize or wake up or come to their senses that you're somebody that's really good and this is somebody na arrogant at saka I feel like they keep on blaming God for whatever has happened in their life. I feel na masyado mapagmataas at naiiyak din. So, we have the beautiful in reverse. So, mawawala talaga yung kanilang charm with regards to others. I feel that because people will be turned off by their negative attitude. Okay, it has nothing to do with you. It has nothing to do about the looks. I feel like it's more about reputation. Lesson that we got is the in either way. So, I feel like isa rin sa kanilang karma, yung mga tao na who used to trust them, I feel na aalis sila yung sarili nila sa kanila. So, anyway, cleanse ko daw yung room. So, just go ahead and cleanse. So, na-cleanse ko na yung room. So, yeah, because I keep on brainwashing others, as you can see here with their lies or spells, okay, manipulations. Kaya iiwan sila ng mga tao. Kasi, first of all, people doesn't feel safe with them. Kasi siguro, nagsisinungaling sila dahil, they curse. At saka maybe they even give bad vibes or toxicity. At saka nakakalito talaga sila, as you can see. Or ginaguide sila ng taong ito sa maling landas. Yun din talaga yung dahilan kung bakit lumalayo yung mga tao. So sila mismo yung gumagawa ng karma nila dahil they're being dishonest to others. So you have this one in either way. So hindi sila magiging masaya. Dahil nga umaalis yung mga tao sa kanila. See? Maraming mga tao na nakakawala sa kanilang trap or sa kanilang manipulation and people will see them as a liar, as a backstabber, tsaka nakikita sila ng mga tao na hindi talaga nag-enlight, okay? At feel na nalulungkot yung mga tao, lalo na kung nahikayat sila na akala nila kasi noong umpisa they trust this person, pero they will soon realize that this is somebody who dims light. I feel na maraming nagagalit sa kanila dahil maybe they have done you wrong because they believe in this person's lies and so on. So I feel na, iba sa kanila babalik sa'yo just to apologize. And, kung hindi man ganun yung case, maybe they will just come back to you. And next time around, they will support you and not this person. Because they will realize the truth, okay? So you have to take it easy here. So I feel this is somebody na talagang akala niya na by talking it out to others, by spreading lies and rumors about you, they will control about your life. Or they will control others sa mag-hate sa'yo. Pero I feel na hindi magiging easy yung pag-ikahit nila. Kailangan nila mag-offer. Kailangan nila mag-effort and so on. Just to make them, be fooled. Okay, anyway, let's see what else do we have here. I feel like they are people pleaser because of the reason na, hindi talaga okay yung kanilang attitude. And they will not have an easy life is what I'm sensing, or easy career. I feel like they will have a backstabber friend that is jealous of them. And I feel na sinisiraan din sila behind the scenes. So, kung ano na-experience mo sa kanila, mararanasan din nila yan sa mga tao sa paligid. Because they're definitely attracting people who they are. And I'm sensing anger energy. So, maraming tao magagalit sa kanila kasi ibang tao ay finul nila to be against others.
So, this could be a bad influencer, to be honest with you. Kasi ang ginagay niya sa kawalan yung mga tao. Ngayon, yung kanyang karma din, maguguluhan din siya with regards sa friendship. Kasi first of all, they are surrounded by snakes. Isa rin sa kanyang karma, guys, kung sakaling kinurse ka niya, babalik yan sa kanya. May mga tao nag-curse din. At saka kung sakaling kinurse niya yung iyong love situation, magkakaroon ng third party situation sa kanya buhay. Isa rin sa kanyang karma, guys, this person will get betrayed by others at saka napapalibutan talaga siya ng mga tao na hindi mabubuti, ng mga tao na ahas din kagaya niya, and this person will have abandonment thing that will happen to their life because first of all, ito yung nararamdaman ng mga tao sa kanya, that they are deceitful, they are liars, they're actually pretend to be nice even though not, at saka, ginagay niya yung mga tao sa maling landas dahil nga napaka-negative niyang tao, kaya siya iiwan ng mga tao or iiwasan siya, ibablock siya ng mga tao dahil sa hindi siya mabuting tao, ahas siya. Okay? So, I'm sensing na these people, they will not be aware about these things. Parang sakala nila maranasan kung sakaling napansin nila or siguro matagal nila na pagkatiwalaan yung mga tao, yung pala, sila ay ahas. Okay, and whether they like it or not, it will happen definitely in the future. I'm sensing, guys, isa rin sa kanilang karma. They have to see you, having this future and being loved by others then. I feel na maiyak sila dahil dito kasi you're not really affected by what they are doing to you. As we can see here. Kasi ito yung expectation nila na ikaw ay mababurden sa mga ginagawa nila. Magkakaroon ka ng, what we call this, kamalasan sa pera dahil sa mga chismis na yan and so on. So, yung kanilang karma, guys, sila yung magkakaroon ng mga negatibong pangyari sa kanilang buhay. Maraming burdens, can be, wealthy nga sila, as I told you, na baka ginagamit nila yung wealth just to control others, just to take control, as you can see here, okay? So, I finish sa kanilang karma, kailangan na mag-work out sila with regards sa money or sa maraming income na parating sa kanila kasi marami silang babayaran ng mga tao. Or pwede rin marami silang kailangan bilhin just to people please others. At saka I feel dahil doon may inis sila kasi, instead na mag-save sila ng pera, pawala yung pera sa kanila. Okay, and I just read this intuitively, guys, okay? Kasi as I told you, they do want control, as you can see here. Okay? And I feel na talagang dapat sila mag-effort to make people stay in their life, pero whether they like it or not, haalis yung mga tao sa kanya. Or kung sakali man sila yung tao na they could be giving money or even things on others, darating din ang time na, hindi actually acknowledge sa mga tao yung mga regalo nila. Okay? Aalis yung mga tao sa kanila, whether they like it or not, because of their toxicity, because of their lies, because of their manipulations. So, sila din ang sumira ng reputasyon nila, sila din yung nalagay ng karma. Okay? And they shouldn't be blaming God, they should be blaming themselves for being a bad person. That's why these things has been happening to them, okay? So that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you. Sa mga pumili ng Ewas card, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa pagsisinungaling. I feel na umiiwas. At saka na-sense ko rin yung heaviness sa mata. At saka I feel na money matters to them. I'm also sensing yung katagang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
So, this is somebody na manhid, okay? Kasi baka yun yung kanyang paniniwala, and maybe this is definitely a heavy worker vibe din. Kaya sila proud kasi maybe they really work hard on their money or their income, at saka I feel this is somebody na may pagka-malas din sila despite of them having these things or wealth. At saka I feel nagkahaman sila. Kaya sila trabaho ng trabaho, gusto pa nilang kumita ng marami, ng malaki, and so on. I feel na parang may pagmalaki sila, or dahil ang yabang nila, yun yung vibe, okay? I feel na kung sino man tagtayan ng mas sa akin, they are, mata pobre. I feel na kaya sila minamalas dahil sa kanilang ugali. Parang pinipilit sila ng Panginoon na maging humble. Okay? At saka naiyak sila. I feel na mawawalan sila ng trabaho. At saka marami rin tao na galit sa kanila or ahas sa paligid. And maybe they're not really definitely aware about it, okay? So, I sense really na puno sila ng kamalasan. Because they took things for granted. At saka, I feel na wala rin silang pakialam sa Diyos, to be honest with you. So, maybe they don't see God as nagbibigay ng biyaya sa kanila. Maybe this is a person that thinks na dahil sa kanyang hard work and so on, kaya marami siyang blessings. So, maybe this person don't even realize na yung mga opportunities na yan, blessings yan. Kaya siya nawawala ng trabaho or nawawala yung blessings niya because this is definitely somebody who's not really awakened. Okay, at kaya siya minamalas. Madalas siya mawalan ng work. Okay, so yung kanyang karma, guys, this person will definitely feel alone, rejected. Kasi dapat niya matutunan talaga is yung mga blessings galing sa Panginoon. Ito yung tao na sinungaling, napapanggap siguro siya na madasalin, malapit sa Diyos. But in reality, it's not really true. This is somebody na, hindi niya ina-acknowledge ang Panginoon. Kahit nasabihin natin marami siyang biyaya. So, I feel na may anger energy dito. So, kaya yung nangyari is nawawalan siya ng mga bagay-bagay na meron siya, yung mga blessings mismo. Kasi, ito yung tao na mataas masyado yung pride. Dahil sa mga achievements niya sa buhay. As a three half is this one, I feel na iba sa kanila, iiwan sila ng tao nila. Kasi I feel na siguro kung may relationship man sila, isa to sa biyaya din ng Diyos. So yung mga biyaya is basically nawawala sa kanyang buhay. Whether this person like it or not. Kasi this is somebody na masaya sa kanyang buhay. Kasi na-achieve niya yung goals and dreams niya. Okay, but sadly, binaliwala niya yung Panginoon. Nawasa natanggap niya yung blessings instead na magpasalamat sa Diyos. This person is more likely, nagpapasalamat sa sarili niya because they think na it's because of their hard work. That's why they are like this, an achiever. I feel they blame God for whatever is happening in their life, as you can see. Isa rin sa kanyang karma, guys, masyado siya ma-proud eh. So, ibig sabihin lang nun, hindi siya naikinig sa ibang mga tao na they are seeing as something na hindi nila ka-level. May tendency rin sila na ignore nila yung mga tao sa paligid or pwede na pagsasabihan sila pero hindi sila naikinig. I feel here na, dahil din sa kanilang stubbornness, they will miss out people that are good in their life. And I feel na marami nagagalit sa kanila. Kasi nga hindi siya naikinig. Ang taas ang pride niya. At saka yung sad to say pa dito is may mga taong caring sa kanya. Okay, pero ini-ignore niya. Okay, anyway. Let's see what else. So, yun nga. Dahil nga hindi siya naikinig sa mga tao, puno ng kamalasan yung kanyang buhay. Siguro napagsabihan na siya before to avoid being too proud, etc. And I feel na naiiyak yung mga mabubuting tao sa kanyang buhay because they do have good intention naman sa taong ito. So, good news here.
I feel na nagtagal sila for certain time period kasi they care for this person, pero darating din ng time na iiwas sa mga mabubuting tao sa kanyang buhay. At saka once that these people get away from this person, I feel na malulungkot sila. That's why we have the alone card, as you can see here. Kasi sa biyaya niya is mga tao na mapagmahal sa kanya, but they took things for granted. Okay? Kaya umalis din yung mga tao na yon sa kanyang buhay. At saka, I feel this person is somebody who power trips. They could be using their power, their fame, whatever it is, to control or manipulate others. So, yung kanyang karma mismo, iwasan siya ng mga tao, at saka pipilitin talaga siya ng Diyos sa maging humble. So you can see here, may tendency rin sila na mawalan ng work or lagi may problema or issues sa kanilang trabaho. Okay, kasi with the memory being here, I'm sensing na darating din ang time na magkakaroon sila ng maraming problema and they will miss people that really cares about them. At I feel na darating din ang point na wala na silang malapitan kung may problema sila. Okay, may mga ahas sa paligid, yun nasa sense ko. At saka, hindi nila matatrust yung mga taong yun. At saka dahil doon malulungkot sila. Kasi huli na yung lahat, pag na-realize nila yung importansya ng mga tao na mapagmahal sa kanyang buhay. So, anyway, babalik lahat ng mga memorya niya, yung winiwish niya na sana hindi na lang siya naging masama or so forth. Kasi look at this one, may mga tao nang care talaga sa kanya. It's not to say, these people used to be loyal to them. Pero nga dahil nga masama sila, arrogante, parang na-turn off yung mga tao sa kanya. So, mawawala itong mga taong nag-trust sa kanya. Whether this person like it or not, iiwan siya ng mga taong yan. Okay, dahil sa masama niyang ugali, yun nasa sense ko. Anyway, let's see what else do we have here. So, we got this one. I feel hindi talaga sila maka-Diyos, guys. We have the save in either way. Okay, so, I feel na siguro meron sila mga tao talaga na mabuti. Okay? They do the best that they can to save the connection. Kasi nakita mo naman dito. Teka, pakita ko lang sa inyo. Matagal na panahon din sila nagstay sa connection. Yung mga mabubuting tao, okay? Pero, dating din ang time na magsasawa yung mga tao na i-save yung connection. Mawala ng tiwala sa kanila yung mga tao or talagang mawawalan talaga ng hope. Kasi siguro yung mga tao nagstay na yan, they could be hoping that this person may change. Okay? But these people doesn't listen. At saka nainis pa sila pag pinagsasabihan. Yun nasa sense ko dito. Na energy, okay? So, these people will stop chasing after them. Because hindi masalba, meaning hindi siya nagbabago. So, we got a unique here in reverse. We also have this one. So, if ever this is somebody that they use their money to actually pretend is also what I sense or to take control and charge of others, madalas mawalan sila ng pera. As you can see here, maybe people see them as abundant because of the reason that they use their money to control, or maybe, they used to give gifts just to gain control or trust. Pero, dati ang panahon na mawawalan siya ng pera for them to avoid chasing others. So, you have this one T in reverse. So, kung may nakalat man siyang chismis about you, mawaglalaho din yung mga chismis na yan or di na yan papansinin ng mga tao. So, you have this one here and this is near in either way, okay? So, I'm sensing na matutuwa ka, guys, okay? Kasi mga chismis na yan na pinakalat niya, mawawala na sa isa yan and it will happen sooner or later than you expect. Okay? Anyway, so, I feel na iba sa kanila may kinalaman sa pile number 1, okay? Ayun yung vibe. Pero,
Parang ang little lang dito sa group na to, mga 8 to 3%, okay? Anyway, let's see what else do we have here. Another dimension to me. I feel na may mga tao din na magkakalat na rumors. And that rumor will definitely spread is what I sense. I feel na prone din sila sa mga tao na nag-curse sa kanila kasi ang taas ang pride. Kasi marami rin nagagalit sa kanila. I'm sensing as well spiritual warfare. Okay, kasi hindi sila maka-Diyos, so may tendency talaga na kontrolin sila ng evil entities. And, you know, they could be against people na mabubuti. Okay, anyway. So, yung kanyang camera, guys, kung sakali man nga ang taas ang pride nila, kala nila na kukontrol nila yung lahat, darating ang time na mawawala siya sa kanyang trono or mawawalan siya ng trabaho or mawawala din yung negosyo dahil dito masasaktan siya. Kasi this person, you know, they used to be, what they call this, they used to have that, you know, reputation. Na sila yung respetuhin, titingalain sila ng mga tao, pero darating ang time na mawawalan ng ganong outlook yung mga tao sa kanya. So anyway, yung kanyang karma rin, magsisisi siya sa mga kasalanan na gawa niya. So, may tendency rin, guys, sa magbalik loob sila sa Panginoon. Once that is, thing happened to them. Kasi pipilitin nga sila ng Diyos sa maging humble, as you can see here. But it's really up to them if they will acknowledge God, okay? I feel here na may papalit sa kanilang trono. Yung somebody na talagang totoong upright na tao. Kasi maybe they will be compared to others. Kaya, yun ang mas pipilinan ng mga tao yung mabuti kaysa dun sa tao na masama at saka arrogante. Ngayon, yung kanyang karma rin, yun ang may mga tao na magsisinungaling sa kanya, mapapaaway siya. At saka kung sakali man ito yung tao na sinungaling, people will fight this person or argue with them. At saka kailangan niya talagang i-prove na yung mga sinasabi niya ay totoo. Mag-e-effort at mag-e-effort siya. Whether they like it or not is what I sense, okay? And I'm sensing na sa kanyang trabaho may magbe-betray. At saka maiyak siya tungkol doon. Akala niya siguro forever na yung trabaho niya, you know. Pero mamalasin siya dahil sa mga ahas na yan. Kaya mangyari siguro ay mawawalan siya ng trabaho. Kuhanan niya ng income. At saka pipilitin niya, look at that. This is definitely somebody who chase para manatili sa posisyon. O kaya para manatili mga tao na respetuhin siya. Pero darating din ang time talaga na hindi na talaga siya i-acknowledge sa mga tao. Kasi ang daming galit sa kanya. At saka siguro may mga tao din na nag-release ng mga ebidensya laban sa kanya. Or pwede rin mga kaso against this person, you know. Because they are not a good person. They are liars, you know. I feel like streamers is what I sense na bad influence. Okay, and anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you. Sa mga pumili ng Dagas card, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao na sinungaling. I feel like this person is kinda like jealous of you even though may talent naman sila. Siguro 3-9 nila yung ginagawa mo guys, pero hindi kasi yun yung calling nila. Or hindi yun yung kanilang talento. I feel this person feel like they are smarter than you are. They could be somebody who used to compare.
I'm sensing sad energy sa mga cards, okay? Tsaka na-sense ko rin talaga na may pinaiyak sila na tao. Dahil sa kanilang kayabangan. Iba sa kanila may kinalaman sa number 3, okay, na card. Pero remember, just look at it if you felt drawn to it. So anyway, clarify natin yung cards. I feel na this person is jealous of you, that one-time friend that you trust pero, nag-betray sa'yo. I feel like the truth will come out one day. I'm also sensing na evil karmic yung vibe, okay? Napagpanggap sila, guys. Illusionist, okay? Hindi ko gusto yung energy. Kasi na-sense ko agad is snake eh. At saka na-sense ko rin yung nandun sila sa grupo ng mga tao na hindi mabubuti. Maybe this is somebody that uses spell work, guys. Okay, so you have to be careful. Kasi they're really brainwashing others. They are definitely liars, saka deceitful. At I feel na, they're kind of like pretend to be na mabait, pero hindi naman. At saka, yeah, they are bad influence, as you can see. I feel like people thought that this person is somebody that they can trust, but this isn't, a trustworthy person. So, yun nga, ahas siya. Tsaka, I feel this person, they could be guiding others. Parang feeling-feelingan na upright siya, mabuti siya, and so on. So, marami talaga siya nagoyo ng mga tao into this illusion, into this lie, okay? So, yung kanyang karma, basically, okay, kung may pangarap man siya marating sa buhay, it will not happen, okay? This person do have blockages with regards sa blessings, as you can see, because this is somebody who kinda like stop people from growing. Okay, at saka, yeah, instead na nagsusupport sila, they're actually doing the best that they can to bring others down. I feel na this is with regards sa spell work is what I sense, but I feel like it totally backfired on them kasi hindi ikaw yung napigilan niya, yung kanyang sarili, nawalan siya ng dream. Hindi niya ma-achieve kung ano yung gusto niya marating. At saka ikaw, mananatili ka sa posisyon mo and you will become successful. If this person feel like they are smart, they are better than you are, I feel na member sila talaga ng mga tao nagka-curse, as you can see here. And I feel na yung kanilang karma, guys, kung magkakaroon sila ng jowa, this is somebody na brainwash din sila just to be with them. I feel na sila ay tao na nagayuma, kaya nagkaroon ng relationship. At hindi nila alam yun kasi they are proud. They could be thinking na kung sino yung kanilang partner, ito ay trophy wife or husband. But yet, behind the scenes, ito yung tao na nanggayuma sa kanila. Isa yun sa karma nila. Okay? Isa rin sa kanilang karma, guys, marami silang problema with regards sa work. At saka naiiyak sila, pero siguro silang boss, ma-overwhelm sila sa trabaho. Okay, tsaka malungkot sila with regards sa kanilang work. Kasi nakaka-stress ang work nila compared to you, na talaga masaya ka sa work mo, at tsaka talagang yung trabaho mo is, talagang nakaswak sa talent mo. Sila kasi, if ever, it's something that has a connection with their talent, yung trabaho pa rin nila is still something na talagang malungkot kasi yung boss nila in the first place, or pwede rin yung mga kliyente nila, hindi mabubuting tao. At saka masaklap pa dito, may kontrata, na dahil sa kontrata na yun, na-stress sila. Hindi sila basta makaalis sa trabahong yun. Anyway, next thing that we have is this one. So, yun nga, yung
Malulungkot sila at maiiyak dahil dito, okay? Nagayuma sila, guys. Isa yun sa karma nila. Dahil nagayuma sila, magkakaroon sila ng anak with their person at yung person nila is gold digger. Gagamitin sila dahil sa kayamanan. At kailangan talaga nilang mag-work kasi yung partner nila ay kahaman, yung partner nila ay gold digger. So, anyway, if you don't remember this is, yung iba sa inyo ha, okay? Yung iba sa kanila may crush sa inyo. Pero hindi niya siguro yung nabanggit. And anyway, you have this card, Dagas. Pero I really feel here na kahit nasabihin natin may crush sila, nagoyo sila na somebody na, nanggagayuma sa kanila. So anyway, we got this Daga. So in the beginning, people trust this person. People thought that this is an upright person. Pero darating din ang panahon na ipapakita talaga sa kanila ng Panginoon yung tamang landas. And that will push people to be away from whomever this is. Because it's definitely a liar. At saka yan, napakasinungaling is what I sense. And they really compare themselves to others. At siguro dahil sa ugali niya, may di siya mag-compare. Parang na-turn off yung mga tao sa kanya. Hindi na siya nagustuhan. Because I feel like they could be trying, the best option as possible, baka charmer sila by their words. Pero, hindi kasi mag-stay yung mga tao. If ever your only words but no action. So you have to win in either way. So they will not win on whatever that they're doing to you because look at that. Talagang iniwasan kanila maging successful with regards sa yung career. You could be a charismatic person is what I sense. So you have this one. Potion in either way. So, marami siguro sila mga nautong tao. Okay, pero, sooner or later, hindi na nila mauto yung mga tao. So, yeah, they are really definitely who brainwash others. So, yung karma rin niya, magagayuma siya. Nabe-brainwash din siya ng mga tao. Kaya siya naka-attract ng tao na hindi mabuti sa kanyang buhay. Akala niya siguro na yung partner niya ay okay sa kanya, pero maiyak siya kasi, punto ng, I feel na may hatred din siya sa kanyang tao pagdating ng panahon. Kasi magkakaroon siya ng realization. Tsaka maiyak na lang siya kasi hindi siya basta makaalis dahil may anak silang dalawa. So anyway, this is somebody who kinda like forcing the doors to close to you. Pero hindi nila ma-close yung door or yung opportunity for you. So, yun nga, mamalasin sila, tsaka may kita ng mga tao na ikaw ay upright na tao. Okay, at hindi tama yung mga pinagsasabi nila about you. So, yun nga, with this card being here, so yun nga, maiyak sila kasi lalabas ang katotohanan. Whether they like it or not. So, we have to forget here. So, dati din ang panahon na kakalimutan siya ng mga tao. At saka, the brainwashing will be over, they mentioned to me. So, every day is Valentine's Day in either way. So, yung kanilang connection sa beginning lang siguro maganda. Okay? Pero habang tumatanggal, habang yung nasa connection na sila, sa kanila marirealize na ginagamit lang siya ng tao niya for money. So, we have the keep in reverse. So, meaning hindi kanila makikip sa distortion. Okay? We also have this one in either way. So, hindi na niya talagang makikip yung mga tao to believe in him or her. At saka dahil doon may iyak siya. You see? Dahil malulungkot siya, dahil mawawalan siya ng control sa mga tao, hindi na niya mabe-brainwash. Okay? Kasi nga, they are liars. At saka wala na siya sigurong ginawa kundi manira ng ibang tao. So anyway, tinan natin kung ano pang meron.
Kahit sa cards na to guys, sa sales ko na naman yung energy ng jealousy. Okay? So, kung nakagawa sila ng kasalanan sa'yo, dahil yon sa nagsiselos sila kung anong meron ka. Okay? Kasi siguro wala silang ganun. Okay, kung ano man yan. At saka, pinagigiya mo lalo sa work. Siguro may nasabi silang di maganda sa'yo. At saka dahil doon, you work very hard. That's why you become more an achiever. Okay? So, if dahil na maiyak siya. So, with regards sa kanya, wala siyang future, guys. Kung anong hinihintay niya, hindi darating yun. Okay? At iiyak siya dahil doon. Or siguro, may dream nga siya. As you can see here. Pero, hindi niya talaga yun makakamtan. So, umulit siya sa reading. Meaning talaga mangyari yun sa kanilang buhay. Ngayon, isa sa kanyang karma, yung pinili nga niyang tao ay nanggayuma nanggayuma sa kanya or sinadjust siya para maging passionate yung connection, yung pala habol lang niya ay pera. Okay? So, hindi tatagal yung kanilang relasyon. Kasi yun nga, ma-realize niya na pag nakasal na sila sa kanya, mapapansin na after lang pala to sa pera niya. Okay, yun nga, masasaktan siya. Tsaka, I feel na ma-realize din niya na black magic user yung kanyang tao. Okay, so, yun nga, ginagamit lang siya sa pera ng kanyang lover. Mapapansin yun ng iba, so baka iba sinasabi sa kanya, pero hindi siya siguro mainiwala nung una. Okay, so, yun nga mangyari din, mawala ng gana sa kanya yung mga tao. Kasi, this person do have insecurity issues. So, siguro itong tao na to, madalas na siguro nababanggit about you. At saka, binablame ka niya on something. This could be somebody na mahilig mag-victimize. Okay, tsaka siraan yung mga tao. Kasi ayaw niya mag-focus yung mga tao sa kanila mga binibiktima. So, yung kanyang karma, guys, okay, dahil nga mawalan siya ng trabaho, lagi siya maghahanap ng work. Lagi siya nagsisimula sa umpisa. Kung di man yan about sa work, about yan sa negosyo. Okay, laging nadedestroy yung kanyang negosyo, kung ano man yun. So, yun nga may iyak siya kasi kung sino man ang pinili niya, akala niya kasi ito yung kaligayahan niya. Hindi deceitful yung kanyang person, pero truth will come out one day. Sa kalalabas ang katotohanan pag hindi na niya maalis ang taong yun sa kanyang buhay. Kung makaalis man siya matagal, it will take years. Okay? Parang years siyang nasa illusion. Nasa lie ng tao na nanggagamit sa kanya. Tapos parang huli na yung lahat pa na-realize niya. Siguro ubos na yung kayamanan niya. Marami ng kamalasan nangyari, saka pa niya to na-realize, okay? So, anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight about your person, and God bless all of you. Sa mga pumili ng Tiwas card, ito yung reading. I feel na malas sila sa pag-ibig right away, I sense, okay? So, tinan natin kung ano yung karma ng taong ito sa pagsisinungaling. Baka naman kasi guys, nungaling sila sa kanilang lover, pero tinan na rin natin, alright? At saka na-sense ko rin ang bigat sa mata. So, yun nga, may pinaiyak sila. Or pwede rin may mga pinaasa sila ng mga tao. Maybe this is somebody na scammer, okay? Or maybe nagpangako sila sa mga tao. Pwede rin politician, okay? Pasensya na sa ingay. Baka sign lang yun na mapapaaway siya. Okay? Dahil nga may na-scam siya. So, magtutulot talaga yun ng away, diba? Pwede rin court case against them. Ngayon, i-clarify natin yung cards. I'm sensing your song na Still by Hillsong.
I feel like they took people's money and blame God for everything is what I sense. Okay. Iba sa kanila, pwedeng ganito nangyari. Pwedeng sila influencer. Tapos, nangyari dito ay in-encourage siya yung mga tao na mag-donate sa kanya para magbigay siya sa may hirap or sasabihin niya ganito yung gagawin niya pero yung nakuha na niya yung pera, iba yung ginawa niya. Pwede rin scammer, okay? Or pwede rin politician talaga na hindi niya ginawa yung trabaho niya. Pangako lang siya ng pangako habang nangangampan niya. Tapos, hindi na naman niya tinupad. I feel na energy niya may pagkatamad. Parang mahilig lang siya na mag-take. Pero walang action ako nasa-sense ang hangin. I mean, pulusan siya salita pero wala lang. Ganito siya. Tamad lang. Okay? So, ito yung tao na baka nag-ask ng mga donations. Tapos, sasabihin niya na gagamitin niya yung pera para sa mga ganito. Pero wala siyang ginagawa. Okay? Nakaupo lang siya, nag-aantay ng biyaya. So, tamad siya na tao. Okay? So, yung kanyang karma, guys, mapapansin ng mga tao yung mga evidence against him or her someday. At saka lalo may inis yung mga tao sa kanya kasi first of all, ginoyo niya yung mga tao. Okay, to fall on this person's trap, diba? So, yung kanyang karma, okay, with the imagination being here, ibig sabihin lang nun, dati ang panahon na akala niya, yung mga tao, they still believe this person or pwede rin yung jowa niya nagbibilieve pa rin sa kanya pero darating ang time na yun nga lalabas yung kanyang baho, yung katotohanan at ma-realize sila na imagination yung lahat, salita lang, okay, pero walang gawa. So darating ang time na yung connections niya mawawala. So yan nga, as you can see here, so ito yung tao na asa lang sa pera ng iba. Okay, kaya maraming galit sa kanya, maraming inis. Yung ba sa kanila talaga feeling ko ay scammer. Okay, ayun, maraming magagalit. Kasi sila yung tao na, let's say, nang scam na, pero nandun pa rin, proud, and so forth, okay? Kaya yun nga, parang maiyak na lang yung mga tao. Kasi I feel na marami talaga siya nagoyo as you can see here, but that will put to end. Meaning, hindi forever ganito yung mangyayari. Okay? Kasi lalabas at lalabas ang katotohanan at dahil doon, mag-ending at mag-isa na lang siya. So you also have the alone card here. So ito yung kanyang karma. Makakaranas siya ng poverty. Okay? Kasi walang nasusuporta sa kanya. Iba sa kanila ay magiging homeless, jobless, and so on. Look at that. Lagi sila mag-isa. Okay, kasi basically yung karma nila. And with this coach being here, so yung karma rin nila, may mga tao na they will attack this person. Isang grupo na mga tao talaga na magsasalita against them or magre-rebel against them because yun nga, nagoyo, na-scam sila. So, may mga tao talaga na magkakaso. Kasi, I feel na napuno na sila, nagalit na yung energy. So, yun nga, these people will work against him or her. Okay? And this person, yung masakit doon, these people used to care for whomever this is. Yung nasa sense ko na lang ay galit. Okay? So, this is somebody na napaniwala niya yung mga tao na gagawin niya tot ganyan. Okay? Pero hanggang salita lang yun, pero walang action. Iba naman kasi sa kanila, baka kasi nangyari dito, maganda siguro yung image ng kanyang kamag-anak, pwede rin. Kaya napagkatiwalaan siya dahil sa name ng kanyang kamag-anak. Okay? At yun nga, hindi pala niya kayang gawin yung mga bagay-bagay na yun. So, tingnan natin kung ano pang meron.
They mentioned to me karma ng politicians na hindi ginawa yung kanilang trabaho. So, we have the near in reverse. We also have this one. Okay. So, yun nga ng goyo nga sila, diba? So, we have the greed in reverse. We also have the more. Ito yung tao na walang kabusugan, okay? Kasi ginag-guide naman sila ng Panginoon na wag silang greedy. Okay? At saka wag nilang ilayo yung tao sa kung ano yung pinangako nila. Okay? So, may brainwashing ang nangyari. I feel na dahil doon kakasuhan siya. Rich is in reverse. So, mangyayari dito, maka-experience siya maging poor. Okay? So, dahil maging poor siya, I feel na matatanggalan ng trabaho. Magnununa yung mga tao sa kanya. Ayaw na siyang iboto, ayaw na siyang paniwalaan. Yung mga tao cautious sa kanya, galit. Okay, so may mga proof against this person. Isa yun sa kanyang karma, kaya siya makakasuhan. So, masaklap dito guys. Marami siya na biktima ng mga taong mabubuti. Okay, mga genuinely na nag-care sa kanya. Okay, pero dahil sa nagawa niyang mali, may against sa mga tao that used to follow them. Okay, secretly, I feel na mag-aalsa against whomever this is. Para siya mapatalsik sa pwesto or pwede rin may mga tao magsasalita na against him or her. So, nasense ko yung kanta na still, meaning lang nun kasi guys, okay? Baka kasi iba sa kanila, ginagamit na nila yung power nila to actually control others. Okay, so you can see here. Okay? Pero kasi justice card to guys, okay? So may kaso nga against them. At saka, you know, dahil yung mga tao hindi natakot sa kanya, dahil maraming mga tao magiging against sa kanya, kaya, you know, mawawalan siya ng power. Hindi na niya makakontrol yung mga tao. Isa yun sa karma. Tignan pa natin kung ano pang meron. I'm sensing protection. If yun iba sa kanila, mayroong magbebetray sa kanila. Okay, mapipilitan silang iwanan yung kanilang trabaho. At malulungkot sila. Kasi yun nga, mawalan sila ng influence, okay? So, yung karma nila, they will be abandoned as you can see here kasi lalaban na yung mga tao against them. And masakit dito, these people used to care for this person. Okay, tsaka yun nga, hindi na nila ma-experience yung love na ginawa sa kanila ng mga tao. So, maraming galit sa kanila, madalas sila makipag-away. Na-sense ko talaga sad energy dito, kaya nagbago yung tone ng voice ko. Kasi yun yung vibe nila, guys, okay? Yung karma nila, marirealize sa mga tao na this person is their enemy. Hindi naman talaga tunay na kaibigan or na-scam yung mga tao. So, kaya mawalan ng pagmamahal sa kanila yung mga tao because of their lies, because of their manipulations. I feel like the truth will come out one day, sooner or later. Feel na maraming ebidensya. Tsaka, yung ibang mga tao nag-aantay lang ng pagkakataon na mag-alsa sila against this person or magkaso. Okay? Because this is justice. So, justice will definitely happen kasi magtutulong-tulong yung mga tao para maging against sa tao na nagsinungaling. Okay? So, anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person and God bless all of you.